Dito tayo sa papaya. Nag-umpisa na kami dito mag-araro. So na po. Maaga pa namin dito nag-araro. Mga 6 o'clock. Ito po yung area 1 natin. Nung kalahati may tanim na papaya. At dito hindi pa inaararo kasi maliliit pa yung mga dahon niya, matamaan ng maliliit na araro yung mga dahon, sisira yung papaya. Bali 3/4 lang yung inaararo namin dito sa area 1. Ito na po yung trabaho kanina. Tapos na. Ito 3/4 lang ito. Naararo niya. Ang ganda na tingnan, oh. Bali pangalawa na ito na inararo ng maliliit na traktor. Noon maliliit pa yung papaya, wala pang bunga, mumulaklak pa noon. So ngayon may bunga na at malalaki na yung papaya natin. Ito na po. Ito na rin yung mga bunga ng ating papaya. Malalaki na rin yung iba. Ganda na tingnan, no? May mga malalaki na rin dito sa kabila. Ito po yung umpisa namin na pag-araro dito kasi matataas na yung papaya. Pwede na makapasok yung maliliit na pang-araro. Bali 3/4 lang ito. Kasi dito sa kabila ay maliliit pa. Sayang naman na mapuputol yung mga dahon dito. Yung maliliit pa. Hindi pa pwede pasukan ng maliliit na araro sa papaya po. Bali 3/4 lang ito. Araruhin niya. Ito na po yung trabaho niya dito. Natatabunan na yung mga ugat ng papaya. Magkabilaan to. Ito na po yung pag-araro dito.
Natatabunan na yung mga ugat ng papaya. Magkabilaan to. Ang ganda na yung pagtatabon dito sa lupa ng papaya natin. Ito na rin yung mga bunga niya. May malalaki na rin. Yung iba maliliit pa. Dito sa may lubi makikitid na yung daanan niya. Hirap magpasok dito. Dahan-dahan na siya magpasok. Yung malapit sa puno ng lubi. Patay. Hirap magpasok. No. Dahan-dahan lang siya pagpasok. May puno kasi ng lubi. Dito yung pagunang daan niya, yung tapon pa dito pa. Pagbalik niya doon sa dulo, sa kabila naman yung tapon ng lupa. Para matatabunan na yung papaya, mga ugat niya. Yung iba lumilitaw na yung ugat ng papaya. Yan o, yung tapon niya. Dito naman sa kabila. Kunti na lang ito. Malapit na ito matapos. Dati noon, mano-mano. Mga tao yung ano ng lupa. Naghuhukay papunta sa ugat ng papaya, sa puno.
magastos sa labor yung sa tao. Ito yung traktura na maliliit, madali lang, saka yung bayad mo dito sulit pa, kasi yung isang hektarya hihingi nila 2,500 pag tao ito magtrabaho. Tagal, siguro gagasto ka pa ng 4,000 o 5,000 papakain mo pa sa tao. Ito mga kalahating oras, 2 oras, tapos na. Bilis lang, hindi masasayang yung araw mo. Dito na yung boundary dito sa may kalsada, hanggang dito na siya mag-araro. Dito pala babakod kami dito, hanggang dito lang nang natapos namin. Yung isang araw na update ko, yung trabaho nila dito sa dulo, pail hanggang dito. Pero kalahati pa lang ito, mayroon pa doon sa dulo, iayusin ng bakod. Natatabunan na ng mga damo na. Pero yung unang pasok niya pa dito, yung pangalawa dito naman sa kabila. Hirap lang doon sa dulo pag-ikot. Dulo yung last na area. Naararo ko rin dito sa kabila, kasi tatamnan ko ito ng mga napier para sa pagkain ng baka. Doon sa kanina, yung papayahan doon sa dulo. Ngayon lipat kami dito sa kabila ng karsada naman dito. Sayang kasi yung area, dahan-dahanan ko lang magtanim ng naper dito para may pakain tayo sa ating alaga, ng mga baka at kambing. Ayan. Kaya ganda na dito yung lupa. Pwede na tayo magtanim ng laper. Hindi na tayo mahirapan magbungkal. Pinaanan ng traktura ng maliliit.
Ito na pala yung ano natin, tinatanim noon. Yung lapnisan o agarwood. Ito, bali, 14 yan ng mga tanim na agarwood o lapnisan. Mamaya ay pupunta tayo sa area 2. Nag-harvest na rin doon ng mga niyog. Kahapon pa sila nag-umpisa doon. Ito yung area 2 namin. Na rin ang papaya. Dito sa baba. Ito ko yan harvest ng mga niyog para i-kopras. Sa likuran ko may tanim na mga mais. Ito sa bundok na area. Ito, kinuha na nila yung mga niyog. Yan sa baba. Doon yung tambakan na mga niyog na nakukuha nila. Doon sa may maliit na kubo. Dito yung daanan dyan. Punta doon. Palabas. Ito na po yung unang hakot nila ng mga niyog. Yung iba ay nabalatan na rin nila. Thanks for watching. Please like, subscribe, and click the notification bell. Pa sa lupa, mata sa langit. Kapayapaan. Bye-bye.